Matapos nag-anunsyo ang Japan na magbibigay sila ng basurang kalakal na 6 na barko sa Pilipinas. Pero hindi totally ito bigay dahil alam natin na ibibinta nila ito sa Pilipinas dahil bawal sa batas ng Japan ang pagbibinta ng kanilang mga ari-arian. Ang barkong kalakal na basurang ito ay inalisan na rin nila ng mga kagamitang pandigma tulad ng mga radars at ibang pang devices na gagamitin sa mga pandigma. Kaya nagsalita sa Gibo Teodoro, or Gibo na lang for short na kung tatanggapin. Namin yan ay mas malaki pa rin ang gagastusin namin sa paglalagay ng mga burloloid yan na palamuti at isa pa gagawa pa kami ng pantalan na paglagyan yan para kapitan ng talaba at sisi. Buti na lang na pag-isipan ni Gibo na tanggihan ang alok ng Japan na magtatapon sila ng basurang barko sa dalampasigan ng Pinas. Akala nila literal na basureo na talaga ang Pilipinas. Di nila alam na nagkukunwer lang ang mga Pilipino na maghihirap. Pero punta ka sa amin sa probinsya, libre lang ang niyog. Doon at mga bungang santol di mo na kailangan bumili pa. Sa hindi naman ipinagmayabang, kaya namin gumawa ng barkong kawayan. Lang pantapat sa mga barkong pandigma ng China. Kaso lang di namin yung ginagawa kasi maliit pa lang ang kawayan. Ginugulay na namin ang labong na may saluyot. Kaya ngayon napapahiya na ang Japan sa unang pagkakataon, tinanggihan ng mga Napinoy ang kanilang mga basurang barko para pampasikip sa mga mangingisda. Ano tingin nila sa ating mga Pinoy cheap kahit basura i-recycle pa? Noon yun, mayaman na kami na ngayon. Mga OFW namin may mga jowa ng itik. Pero tama lang yon na tinanggihan ng Pinas ang alok ng Japan para malaman nila na may dignidad din ang mga pokpok sa Pinas. Pero bukas palad pa din naman kami tumanggap ng lapad. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na to, please lang pakisubscribe. Naman maraming salamat po, .cr. Naman para sa ekonomiya.